Minsan kahit anong gawin mong pagkayod, kahit lumaban ka pa ng patas sa buhay, kung sadyang malas ang iyong kapalaran ay mananatili kang nakasubsob sa putikan. Kaya naman ang iba ay kumakapit na lang sa patalim para kahit papano ay makatikim ng konting ginhawa. Ganyan talaga ang buhay. Minsan panalo, madalas naman ay talo. Hindi ko akalaing sa edad kong 18, magkakaroon ako ng isang karanasang hindi ko inaasahan. Ako at ang aking kapatid na si Nathan ay nakikitira lamang kila Tita Angie, kapatid ni nanay. Hindi mismo sa bahay nila kami nakatira, kundi sa maliit na barong-barong sa likod ng malaking bahay nila. Seaman kasi ang asawa nito kaya nakaahon sa hirap. Dito kami iniwan ng aming mga magulang na ngayon ay masaya na sa kanya-kanya nilang pamilya. Habang kami ng kapatid kong si Nathan ay miserable ang kalagayan. Dahil wala namang pakialam sa amin si Tita Angie. Ni minsan ay hindi kami nito binigyan ng pagkain at sa tuwing may sumpong ito ay lagi kaming pinapalayas. Sa bagay, ano pa nga ba ang aasahan ko sa kanya? Kung ang sarili nga naming mga magulang ay pinabayaan kami, siya pa kaya na tita lang namin? Gustuhin ko mang umalis na sa poder ni Tita Angie, hindi ko naman magawa dahil wala naman kaming ibang matutuluyan ng kapatid ko. Hindi naging madali para sa akin na itaguyod ang aking kapatid hanggang kaya ay titiisin namin ang gutom. Mabuti na lang, kahit papano ay may naawa pa sa aming kalagayan. Gaya na lamang ni Mang Ben na lagi akong isinasama sa pagbebenta ng lugaw tuwing hapon. Pagkatapos niyang magtinda ay binibigyan niya ako ng konting halaga. At ang natira niya namang tindang lugaw, ibinibigay niya rin sa akin. Na siya naming hapunan ng aking kapatid na umaabot pa ng umagahan namin. Bukod sa pagtitinda ng lugaw, marami pa akong raket para kumita. Andyan na maglaba ko, magtinda ng kakanin, at kung ano-ano pa. Basta sa marangal na paraan ako kikita, hindi ko tatanggihan. 3 taon ang agwat ng edad namin ng aking kapatid. 18 years old ako habang siya naman ay 15 years old. Pero 16 years old ako nang iwan kami ni inay at sumama sa ibang lalaki. Isang araw, dumating ang pagsubok sa aming magkapatid na susubok sa aking paniniwala. Malapit na ako sa bahay noon nang may tumawag sa akin. "Nicole," tawag sa akin ni Ivy, isang babaeng bayaran. Napangiwi ako nang makita kong papalapit ito sa akin. Hindi naman dahil sa ayaw ko kay Ivy, kundi dahil yung trabaho niya ang pinakaayaw ko sa lahat. Kahit alam kong kumikita siya ng malaki dahil dito, never sumagi sa isip ko na gawing puhunan ng aking katawan para lang kumita ng pera. Sa totoo niyan, matagal niya na akong kinukumbinse pero matigas ang pagtanggi ko sa kanya. Dahil hindi ko masisikmura ang ganong klaseng trabaho. "Nicole, balita ko nasa ospital ang kapatid mo. Kailangan mo ba ng pera? May alam akong sideline nakikita ka ng malaki." Dire-diretsyong wika nito nang tuluyang makalapit sa akin. Naasiwa siya dahil panayang nguya nito ng bubblegum kahit pahingal na nga. Minsan na akong lumapit kay Ivy upang mangutang. Subalit imbis na tulungan niya ako, ibinugaw pa ako nito sa mayamang lalaki na hindi ko maatimang itsura. "Ang kulit mo talaga. Hindi ka pa ba nagsasawa, Ivy? Sabi na ngang ayoko." Wika ko sabay irap sa babae, pagkatapos ay padabog akong pumasok sa aming tarangkahan. "Ang arte mo naman, ikaw na nga itong tinutulungan eh, ikaw pa tong masungit." "Teka, kung ayaw mo naman dun sa suki ko, meron akong yummy na ibibigay sa'yo. Pulis at makapalang wallet, siguradong tiba-tiba ka." Excited na wika ni Ivy sabay tawa ng malakas. "Hay naku naman, natunaw na yata ng yosi ang utak mo no kaya hindi ka makaintindi. Kahit engineer, doktor o presidente pa yan, final answer ayoko. Magtitiis na lang ako sa mga racket ko kaysa maging katulad mo." Sagot ko sa kanya.
Tumaas ang kilay ni Ivy at nagbuga ng usok ng yosi sa harapan ko. Maraming bisyo si Ivy. Kaya nga siguro kahit kumikita ito ng malaki ay hindi pa rin ito umaasenso. Hoy Nicole, kung gusto niyong mag-usap, umalis kayo dito sa bakuran ko. Baka mamaya malasin pa ang buhay namin dahil dyan sa kausap mo. Napalingon ako sa aking likuran at nakita ko si Tita Angie na nakasimangot. Naku, nagsalita ang perfect. If I know, matagal nang malas yang buhay mo. Kaya ka nga galit na galit sa akin dahil sa mga katulad ko patay na patay ang asawa mo. Kapag dumating yung asawa mo, nandito lang ako ha. Reding pasayahin siya. Pambabara naman ni Ivy kay Tita Angie kaya lalong umusok ang ilong ni Tita. Anong sabi mo? Hindi ka talaga aalis? Nagbabanta ang tingin ng tita niya, pero patuloy pa rin sa pagtawa si Ivy. Maya-maya ay nagsalita ito. Okay lang Nicole. Alam kong kakapit ka pa rin sa patalim. Ninisihan niya ako bago tuluyang umalis. Nicole, iwas-iwasan mo yung Ivy na yan. Kung ayaw mong palayasin kita dito. Galit na wika ni Tita Angie at tinalikuran ako kahit hindi pa ako nakakasagot. Ni hindi man lang kinumusta yung kapatid ko na nasa ospital. Lagi na lang mainit ang ulo. Palibhasa totoo naman kasi ang sinabi ni Ivy. Matagal na kasing usap-usapan na may kinahuhumalingang pokpok si Tito Renan. Hindi niya tuloy maiwasang maawa sa tiyahin niya dahil wala na nga itong anak. Niloloko pa ng asawa. Kaya siguro laging galit sa mundo. Agad akong naglinis ng aking katawan para puntahan ng aking kapatid. Buong hapon ay nagremedyo ako ng pera para mailabas ko ang aking kapatid sa ospital. Una kong nilapitan si Tita Angie, pero sinagawan lang ako nito. At saan ka naman kukuha ng ibabayad mo sa akin, Aber? Sabi nito sa akin. Hindi na nga ako tinulungan ay nilait pa ako. Sa dami ng nilapitan ko, si Mang Ben lang ang tumulong sa akin. Naaawa daw ito sa akin, kaya pinautang niya ako ng 7,000 na ipinangako kong ibabalik ko rin naman kaagad. Kahit sa anumang paraan, basta pagsisikapan ko yun. Bago ka umalis, labhan mo muna tong maruruming damit. Tahol ng tiyahin niya, sabay turo sa isang malaking tumpok ng labahan. Napapikit na lang si Nicole dahil sa inis. Ngunit alam niyang wala siyang magagawa kundi ang sumunod na lang. Habang naglalaba ay tumutulo ang luha niya sa kanyang pisngi. Hindi niya maiwasang makadama ng galit sa kanyang tiyahin. Ngunit nakaramdam din siya ng matinding kalungkutan para sa kanyang kapatid na nakahiga sa ospital. Sa kabila ng bigat ng kanyang mga pasanin, alam ni Nicole na kailangan niyang manatiling matatag para kay Nathan. Matapos maglaba ay nagmamadali siyang nagtungo sa ospital. Ate, pasensya ka na kung nahirapan ka dahil sa akin. Wala na nga tayong pera na ospital pa ako. Pagdadrama ng kapatid ko nang makauwi kami sa bahay. Inabot din kami ng 3 araw sa ospital. Ang iniisip ko ay yung utang kong 7,000 kay Mang Ben. Pero ayos lang, sisipagan ko na lang. Huwag mo nang isipin yun. Ang gawin mo, magpahinga ka para lumakas ka na ng tuluyan. Dahil kapag na-ospital ka pa, baka hindi na kita mailabas at sa ospital ka na tumira. Biro ko sa aking kapatid. Nakita ko namang lumungkot ang kanyang mga mata. Oh, bakit ka naman lumungkot dyan? Tanong ko kay Nathan. Kasi hindi man lang kita matulungan ate. Alam kong nahihirapan ka na pero kinakaya mo pa rin. Sana makatulong rin ako sa'yo ate. Maluhaluhang wika ng kapatid ko. Ano naman ang gagawin mo para makatulong sa akin? Tanong ko sa aking kapatid. E di magtatrabaho. Lahat ng trabaho basta kaya ko. Gagayahin kita ate. Napakasipag mo kasi. Sagot niya sa akin. Napangiti naman ako sa sagot ni Nathan. Kapatid ko nga talaga siya dahil manang-mana siya sa akin. Marunong dumiskarte sa buhay. Isang araw,
May inalok sa aking trabaho si Ate Gina. Nagtatrabaho ako sa kanya bilang isang labandera. Nicole, naghahanap ang kaibigan ng asawa ko ng maglalaba at maglilinis ng bahay niya. 2 beses sa isang linggo. Gusto mo ba? Tanong sa akin ni Ate Gina. Talaga po? Opo, gusto ko po. Pagpayag ko naman. O sige, sasabihin ko. Wika ni Ate Gina. Pagkatapos kong maglaba, sinabi nito sa akin na ako na daw ang kukunin ng kaibigan ng asawa nito na maglilinis ng bahay at tagalaba nila. Tuwang-tuwa ako dahil makakadagdag yun sa pang-araw-araw namin ng kapatid ko. Miyerkules ng umaga, pumunta ako sa kaibigan ng asawa ni Ate Gina upang magtrabaho. Medyo may kalayuan lang yun sa kanila pero kayang-kaya ko namang lakarin. Hindi ako makapaniwala na isang gwapong lalaki ang madadatnan ko ron. Siguro ay mga nasa 30 to 35 years old ito. Napansin ko na nagulat yung lalaki nang makita ko. Medyo nailang ako sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin. Sir, ako po yung maglilinis ng bahay at maglalaba. Wika niya dito. Matagal pang natulala ang lalaki bago ito nagsalita. Sige, pasok ka. Wika ng lalaki. Ako nga pala si Vince. Nauutal na wika ng lalaki. Ako po si Nicole, sir. Sagot naman niya. Pagkatapos nun, nag-umpisa na siya sa pagtatrabaho. Medyo naiilang siya dahil habang naglilinis ng bahay, napansin niya na nakabantay sa kanya si Vince. Hanggang sa paglalaba niya, napansin niyang pabalik-balik ito sa laundry area na parang hindi mapakali. Nagtataka man ay hindi na lang kumibo si Nicole dahil wala namang masama sa ginagawa ng lalaki. Nang matapos ay pinagmerienda muna siya ng lalaki bago siya pinauwi. Bumalik ka sa Sabado, sabi ni Sir Vince bago ako umalis. Pagsapit ng Sabado ay bumalik ako kila Sir Vince. This time, hindi lang si Sir Vince ang nandun, kundi pati ang anak nitong babae na siguro ay nasa 13 years old. Ngunit minsan lang niya ito nakita dahil hindi ito masyadong lumalabas ng kwarto nito. Nagsimula muna akong maglinis ng bahay. Habang palipat-lipat ako ng kwarto, nag-aalis ng alikabok at nag-aayos, matiyaga akong binabantayan at inoobserbahan ni Sir Vince. Noong una, sinubukan kong baliwalain ang presensya niya habang ginagawa ko ang aking mga gawain. Pero habang patuloy akong naglilinis, hindi ko maitatanggi na tila sinusundan ng mga mata niya ang bawat kilos ko. Pagpasok ko sa kwarto niya, mas lalo akong nailang. Lumingon ako at nakita ko siyang nakatayo sa may pintuan. Bakas sa mukha niya ang kakaibang ekspresyon. Ilang taon ka na, Nicole? Tanong niya bigla sa akin. Kaswalang tono niya pero intense ang tingin. Natigilan ako sa tanong ni Sir Vince at nag-alinlangan ako bago sumagot. 18 po. Tipid ko namang tugon pagkatapos ay inayos ko ang aking suot dahil bigla naman akong na-conscious. Nang yumuko ako ay bahagyang lumantad ang pinakatatago ko. Late na nang maalala ko na nasa harapan ko pala si Sir Vince. Bahagya itong napaubo kaya napalingon ako sa kanya. Hindi naman siguro niya nakita. Medyo nag-init ang pisngi niya dahil sa naisip. Bakit po niyo natanong? Lakas loob kong tanong kay Sir Vince. Hindi muna ito sumagot. Mukhang pinag-isipan nitong mabuti ang sasabihin bago nagsalita. May karanasan ka na ba? Sa mga lalaki? Naramdaman kong namula ang pisngi ko nang marinig ko ang tanong niya. Tama kaya ang iniisip ko? May balak kayang gawin sa akin si Sir? Nataranta na ako sa aking mga iniisip. Bago pa ako makapagsalita, lumapit si Sir Vince sa akin at tinitigan akong mabuti. Nicole, may problema ako. Panimula nito. Mahina at halos desperado ang boses. May problema sa pagkalalaki ko.
Kung matutulungan mo ko, babayaran kita ng 100,000. Alok ni Sir Vince sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko sa aking narinig. Talaga bang hinihiling niya sa akin na tulungan siya sa bagay na yun? Sorry sir, nauutal kong sabi. Pagkatapos ay umatras ng hakbang patungo sa pinto. Hindi ko po kaya. Hindi po ako ganong klaseng babae. Tanggi ko na medyo takot at may galit sa tono. Bago ako makalabas ng kwarto niya ay naharang na ako ni Sir Vince. Please Nicole, pakiusap niya sa akin. Please tulungan mo ko. Hindi ako maglalakas ng loob na sabihin kung di ko kailangan ng tulong mo. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako at hindi ka magsisisi, pangako. Papasayahin kita. Nangilabot siya sa mga narinig mula sa lalaki. Pero hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit may awa siyang naramdaman para rito. 5 taon na palang yumao ang asawa nito at sa tagal nitong walang panahon sa sarili dahil isinubsob ang sarili sa trabaho, nawalan na rin ng gana ang pagkalalaki nito. Kung tutuusin, malaking halaga na ang alok ni Sir Vince para sa amin ng kapatid ko. Mababayaran ko na yung utang kay Mang Ben at pwede na akong magnegosyo. Marami akong naiisip sa halagang binanggit sa akin ni Sir Vince. Hanggang sa hindi ko na malaya na napatango na lang ako sa gusto niyang mangyari. Inaayawan ko pa yung alok ni Ivy sa akin tapos dito rin pala ang bagsak ko. Pero bahala na. Inilak ni Sir Vince ang pinto ng kwarto niya. Hanggang sa maramdaman ko ang paglapat ng matigas na katawan sa aking likuran. Teka lang sir, kinakabahan kong wika. Alam kong kinakabahan ka. Ako ang bahala sa'yo kaya relax ka lang dyan. Nakangiti na ngayon ng lalaki. Wala na akong nagawa nang hilahin niya at pinaupo ako sa kama. Nakaluhod na sa harapan ko si Sir Vince at nakahawak sa aking bewang. Bigla akong kinilabutan dahil mas lumapit pa siya sa akin. Ang bango mo, Nicole. Nagpapanik na ako sa mga kilos ni Sir Vince kaya tumayo ako at unti-unting umatras. Ngunit kinulong niya ako sa mga bisig niya at isinandal sa pader kaya hindi na ako nakakilos. Sa takot sa maaari niyang gawin sa akin, bigla ko siyang sinipa. Dahil dito, napaupo ang lalaki. Nicole, bakit mo naman ginawa yun? Pumayag ka na, di ba? Namimilipit sa sakit niyang tanong. Kasi naman sir, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Medyo nakokonsensya ako sa aking ginawa. Mukha kasi itong nasaktan sa ginawa ko. Matyaga nitong ipinaliwanag ang kailangan kong gawin. Ang sabi ni Sir Vince, kailangan daw na magising niya ang matagal nang natutulog sa kanya. Marami na raw itong nakasamang babae, pero hindi daw yun nagising kaya nahihirapan na raw ito. Nakita ko ang paghihirap ni Sir Vince. Para bang guguho ang mundo nito sa ganoong sitwasyon. Kaya wala na akong nagawa kundi ang tumango na lang. Matapos siyang mahabang paliwanagan at pagpayag ko, inutusan niya akong alisin na ang dapat alisin. Habang si Vince ay walang kurap na nakatingin sa akin. Nakadama ako ng hiya sa mga oras na yun. Nanginginig pa nga yung mga kamay ko. At the same time, nalulungkot ako dahil dito rin pala masasadlak ang aking kapalaran sa ganitong gawain na inaayawan ko. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng lalaki dahil wala namang nagbago sa reaksyon niya. Habang ako ay nangangapa pa dahil hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko. Hindi nagtagal ay pumikit na lang ako at nag-concentrate. Inisip ko na lang na para yun sa pera. Makakaalis na kami ng kapatid ko sa poder ni Tita Angie. O di kaya ay tulong na lang niya sa lalaki. Pareho silang makikinabang. Ilang saglit pa,
Napakislot ako at dahan-dahan na iminulat ang aking mga mata nang maramdaman ko na nilapitan ako ni Sir Vince. Umalo ng dibdib ko sa sobrang kaba. Napasinghap ako matapos magdikit ang mga katawan namin. Ramdam niya ang napakainit na katawan ng lalaki. Para itong nilalagnat. Hanggang sa nag-umpisa na ito sa dapat gawin. Hindi ko maipaliwanag ang dapat kong maramdaman. Dama kong nanginginig ang kalamnan ko sa hindi maipaliwanag na sensasyon na ipinapadama niya sa akin. Hanggang sa naramdaman kong parang hindi na ako makahinga at parang sasabog na ang aking dibdib. Kaya hindi sinasadyang natabig ko ang kanyang kamay. Hinihingal niya akong isinandal sa pader. "Nicole, please. Hayaan mo na lang ako, okay?" Bulong niya sa akin. Bago ko siya naramdaman doon sa bagay na yun sa akin. Napahawak ako sa kanya. Grabe. Ano ba ang ginagawa ni Sir Vince? Bulong ko sa aking sarili. Bawat oras na lumilipas ay patindi ng patindi ang kaganapan. Halos manghina ako pero at the same time, ramdam kong nag-e-enjoy na rin ako. Hindi ko kayang ipaliwanag ang kakaibang bagay na ngayon ko lamang naramdaman sa aking sarili. Gusto ko siyang pigilan pero gusto ko rin na malaman ang mga susunod niya pang gagawin. Well, kahit na ano pang gusto ko, wala rin naman akong magagawa dahil pigil ng lalaki ang dalawa kong kamay. Kaya sumuko na lang siya at hinayaan na mangyari ang nakatakdang mangyari. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko na mapahiyaw. Kasunod nun ay nanghina ang aking tuhod, kaya napahawak ako sa malaking braso ni Sir Vince. Nakangiting tumayo ang lalaki at pinagpantay niya ang mukha namin. Pawis na pawis si Sir Vince, pero hindi maikakaila na maligayang maligaya ito. Hindi pa man ako nakakapagsalitang muli, binuhat niya ako at dinala sa kama. Hinang-hina ako kaya wala na akong lakas para tanggihan pa siya. At tuluyan na nga akong nakalimot sa romansang ibinibigay sa akin ni Sir Vince. Pakiramdam ko nga ay nagugustuhan ko na yun. "Handa ka na ba?" Tanong niya sa akin. Nahihiyaman ay tumango na lang ako. Noong una ay napapangiwi pa ako. Gusto kong magreklamo pero mas lamang ang pagkasabik na aking nararamdaman. Hindi ko kayang ipaliwanag. Saglit itong tumigil nang mapansin niyang humihikbi ako. "Tiisin mo, Nicole. Sa una lang naman yan. Mag-iiba na rin yung nararamdaman mo maya-maya lang." Pangko-comfort niya sa akin. Saglit akong kinapos ng hininga at napatitig sa kanya hanggang sa hindi ko na malaya na nag-iba na ang aking pakiramdam. Kalaunan, kapwa kami hingal pagkatapos ng nangyari. "Success, Nicole. Salamat sa'yo." Paulit-ulit siyang nagpapasalamat sa akin. Hingal na hingal siya bagamat maligayang maligaya. Hindi ko naman alam ang isasagot ko dahil pagkatapos ng lahat ng ginawa sa akin ni Sir Vince, sa totoo lang ay nahihiya pa rin ako. Maya-maya ay nagulat na lang ako nang mahigpit akong niyakap ni Sir Vince. "Huwag ka munang umalis, Nicole. Hindi pa tayo tapos." Namula ko ng husto sa sinabi niya. Pero hindi na rin ako nagsalita dahil alam kong wala rin naman akong magagawa. Isa pa, parang nakaramdam ako ng excitement sa sinabi ni Sir Vince. 2 beses may nangyari sa amin ni Sir Vince. At pagkatapos nun, hinayaan niya muna ako magpahinga sa kwarto niya at hindi na pinagtrabaho pa. Pero hindi na rin ako nagtagal at nagpaalam na rin ako kay Sir Vince. Umuwi akong pagod na pagod at hindi makalakad ng maayos. Sa laki ba naman ng bumiyak sa akin, nahirapan talaga akong mag-adjust. Pagkatapos ng nangyari sa amin ni Sir Vince, binayaran niya ako ng halagang napag-usapan namin. 100,000 kapalit ng dangal ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko o kung saan magsisimula. Sa isang iglap ay napakalaki ng nagbago sa akin. Gayunpaman,
Ituturing ko ang nangyari na isang karanasan sa pagkatao ko na hindi ko makakalimutan. Pagkatapos nun, napakaraming pagbabago ang nangyari sa buhay naming magkapatid. Nakapagbayad na ako ng utang kay Mang Ben at nagpasya na rin akong lumipat ng aming tirahan. Matagal ko na kasing gustong umalis dito sa poder ng aming tiyahin kaya ngayong may pera na ako, kinagat ko na ang pagkakataong yun. Hay, salamat naman at naisipan niyong umalis. At sana, wag na kayong babalik. Painsulto pang wika ni Tita Angie sa amin. Pero kahit ganun, nagpasalamat pa rin ako at hindi ko na lang pinansin ang mga sinabi niya. Sobrang saya ko lang talaga na makakaalis na ako sa kanyang poder. Lumipat kami ni Nathan ng lugar para kung sakali manghanapin siya ni Sir Vince ay hindi siya nito makita pa. Magsisimula kami ng kapatid ko ng bagong buhay at iisipin ko na lamang na isang bangungot ang nangyari. Hindi ko lang maiwasang malungkot dahil pakiramdam ko ay wala akong pinagkaiba kay Ivy na ibinebenta ang sarili para lamang sa pera. Pero tapos na yun at hindi ko na uulitin pa. Ayoko ding malaman ng kahit na sino ang aking ginawa, lalong-lalo na ang aking kapatid. Maganda ang lugar na nalipatan namin ng kapatid ko. Kaya naisipan kong magtindahan para kumita at hindi maubos agad ang perang ibinayad sa akin ni Sir Vince. Nagtulong kami ng aking kapatid sa pagpapalago ng negosyo. Si Nathan ang nagbabantay ng tindahan kapag wala itong pasok sa eskwela. At saka naman ako ang namamalengke. Pinabalik ko na kasi ang kapatid ko sa kanyang pag-aaral dahil kaya ko naman na siyang pag-aralin. Basta magtipid lang, sipag at tamang diskarte, mapagtatapos ko siya. Gusto ko kasi na makapagtapos siya ng pag-aaral para naman hindi maging katulad ko ang kanyang kapalaran na walang tinapos kaya walang makuhang magandang trabaho. Lumipas ang mga araw at buwan, ang akala ko ay tuloy-tuloy na ang pagbabago ng aking buhay. Naakala ko ay nakatakas na ako sa bangungot ng kahapon. Ngunit nagkamali ako. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nagtagpo ang landas namin ni Sir Vince. Sabado ng umaga, iniwan ko ang kapatid ko para mamalengke. Pagbaba ko sa tricycle ay naglakad ako papasok sa palengke, ngunit ilang saglit lang ay may tumawag na sa aking pangalan. Nicole! Napalingon ako nang may tumawag sa akin. Pamilyar ang boses na yun sa kanya. Hinding-hindi niya yun makakalimutan. Nanlaki ang aking mga mata nang makumpirmang si Sir Vince ngayon. Kinabahan ako sa pagsulpot niya. Parang nahulaan ko na ang sadya niya sa akin. Mabilis akong umiwas at binilisan ko ang aking paglalakad. Bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo ay si Sir Vince pa ang nakasalubong niya? Nataranta siya nang makitang hinahabol siya ng lalaki hanggang sa naabutan na nga siya nito. Nicole, sandali lang. Mag-usap tayo, please. Kung saan-saan kita hinanap, alam mo ba yun? Wika nito sabay hawak sa kamay niya at hinila siya papunta sa nakaparadang sasakyan nito. Pumasok ka, Nicole. Sa loob tayo mag-usap. Utos nito sa kanya. Ayoko, Sir Vince. Aalis na rin ako at hinihintay ako ng kapatid ko. Pagtanggi ko sa kanya. Naiiyak na nga ako dahil sa takot na maulit na naman ang ginawa niya sa akin. Please, Nicole. Pumasok ka na. Kailangan kitang makausap. Alam mo na ang kailangan ko, Nicole. Huwag kang lalayo, kailangan kita. Pagsusumamo nito na mahigpit ang hawak sa kamay ko. Hindi na ako nakatanggi at pumasok na ako sa nakabukas nitong sasakyan. Ano po bang kailangan mo? Tanong ko sa lalaki pagkasakay nito ng kotse. Ngunit imbis na sumagot ito ay sabik nito akong sinunggaban. Hindi ko inaasahan ang ginawa niya. Kaya wala sa sariling napahawak ako sa braso ni Sir Vince para itulak siya. Pero malakas si Sir Vince kaya napigilan niya ako. Hindi ako sumuko.
Nakiusap ako sa kanyang huminto siya pero sinabi lang ni Sir Vince na kailangan niya ako ng mga sandaling yun. Kahit anong tigas ng pagtanggi ko ay hindi ako tinigilan ni Sir Vince. Kaya bandang huli, unti-unting lumambot ang loob ko sa kanya. Ewan ba niya kung bakit ang lambot ng loob niya kay Sir Vince at hirap na hirap siyang tanggihan ito. Pumapayag na ako pero wag dito please. Pakiusap ko na lang sa kanya nang maramdaman kong tila sabik na sabik siya sa akin. Hindi ako komportable na gawin yun sa loob ng kotse. Nakita ko naman ang labis na kasiyahan sa mukha ng lalaki bago ito nagsimulang magmaneho. Tahimik ako habang si Sir Vince naman, hindi maalis ang kamay niya sa hita ko. Halatang sabik na sabik ito sa akin. Labag man sa aking kalooban ay pumayag na ako dahil ayaw niya akong tantanan. Sabi pa nito, halos mabaliw daw ito sa kakaisip kung saan daw ako hahanapin. Kahit ilang buwan daw ang lumipas ay hindi ito tumigil sa paghahanap sa kanya, kaya naman tuwang-tuwa ito nang makita ko ng hindi inaasahan. Kaya nga pagdating namin sa kanyang bahay, sinulit na naman ni Vince ang pagkakataon. Pagbaba pa lang namin ng sasakyan, hindi na ito nakapaghintay na makarating kami sa loob ng kanyang bahay. Ano ka ba Vince? Baka mamaya makita tayo ng anak mo. Iritable kong suway sa kanya. Pero ang totoo ay nagsisimula na rin akong tablan sa mga ginagawa niya. Huwag kang mag-alala. Nandun siya sa bahay ng lola niya kaya tayong dalawa lang ang nandito. Pwede kahit saang sulok ng bahay mo gusto. Namula ko ng husto sa sinabi niya. Nang makapasok kami ng tuluyan ni Sir Vince sa kanyang bahay, hindi na ito nag-aksaya ng pagkakataon. Hanggang sa lupaypay na naman ako sa pagod ng kanyang tigilan. Katulad nga ng nakaraan, binayaran ako ni Sir Vince. Pero dahil hindi ko naman kailangan yon ay tinabi ko lang ang perang ibinayad niya sa akin. Binigyan din ako ni Vince ng phone para tatawagan na lang daw niya ako kapag kailangan niya akong gamitin. Dahil doon ay mas nahirapan akong iwasan siya. Madalas niya akong pinapapunta sa kanyang bahay at doon ay walang sawa niya akong ginagamit. Wala na rin akong nagawa dahil hindi na ako pinakawalan pa ni Vince. Simula nun, tinanggap ko na ang aking kapalaran sa kamay ni Vince. Itinuring ko na lang na trabaho ang ginagampanan ko sa kanya. Hindi na big deal sa akin kung si Vince na ang nagmamay-ari sa katawan ko. Tinanggap kong sagad ang pangangailangan niya sa akin na hindi niya matagpuan sa ibang babae. Hanggang sa namalayan ko na lang na kusang loob ko nang ibinibigay ang sarili ko sa kanya. Ilang buwan nang lumipas, ipinakilala ko na rin si Vince sa kapatid ko bilang kaibigan. Hindi ko na rin kasi mapigil si Vince na pumunta sa bahay tuwing kailangan ako nito at di ko magawang puntahan siya. Sinisigurado ko lang na mag-iingat kami dahil ayokong malaman ng kapatid ko kung anong klasing babae ang ate niya. Miss na kita Nicole. Nanginginig na wika ni Vince habang yakap ako ng mahigpit. Sakto naman na nasa eskwela pa ang kanyang kapatid, kaya walang iistorbo sa kanila. Pinabayaan ko lamang si Vince sa gusto niyang gawin. Namimiss ko na rin kasi siya. Hinahanap-hanap ko na rin kasi ang paglalambing niya at masuyo niyang pagsamba sa katawan ko. Kung hindi nga lang ako busy, ako na mismo ang pupunta sa bahay niya. Maya-maya, patindi ng patindi ang ginagawa ni Vince. Hanggang sa humantong na kami sa aking silid. Kung may kumakatok man sa tindahan, hindi ko na namalayan dahil na kay Vince na lang ang atensyon ko. Tuluyan na akong nalunod sa mga yakap at halik niya at buong puso naman akong nagpatangay. Pagkatapos ay nakatitig lang kami sa isa't isa. Pipi kong hiling na sana ay hindi na matapos ang mga sandaling yun. Pero kahit anong gawin ko, alam kong isa lang ang nais sa akin ni Vince. Yun ay ang aking katawan. Hindi ko maiwasang masaktan sa isiping yun.
Tuluyan kong tinanggap na hindi lang katawan ko ang nakuha ni Vince, kundi maging ang aking puso. Siya kasi ang unang lalaki sa buhay ko at paulit-ulit na umangkin sa akin. Kaya hiling ko na sana magawa niya akong mahalin balang araw. Sa paglipas ng mga araw, tuwing kasama ko si Vince, ay lalo lamang lumalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Kaya naman dumating sa punto na nahihirapan na ako na pakisamahan siya. Nagsasawa na ako sa papel ko sa buhay niya dahil hindi ko naman alam kung ano ang mangyayari sa akin pagkatapos ng lahat ng to. Wala akong kasiguraduhan. Isang araw, nagdesisyon akong tapusin ang lihim na relasyon namin. Nagpaalam kasi ito na magiging busy at 2 linggong mawawala para sa business nito. Kaya naman sa phone niya sinabi dito ang kanyang desisyon, na ayaw niya nang maging alipin nito sa kama. Sa 2 linggong yun, tinadtad ako ng text at tawag ni Vince. Ayaw nitong pumayag sa desisyon ko. Parang gusto ko tuloy sumuko at bawiin ang sinabi ko kay Vince. Pero kahit gaano ko siya namimiss, tinatagan ko na lang ang aking sarili. Kailangang panindigan niya ang kanyang desisyon upang tuluyan makapagbagong buhay. Ayaw niyang habang buhay maging parausan lang ni Vince. Matapos ang 2 linggo, hindi ko na ikinagulat ang pagpunta niya sa bahay para kausapin ako. Hindi naman kasi ako nito tinigilan sa pag-text at tawag kahit hindi ko sinasagot. Nicole, kausapin mo naman ako. Ano bang nagawa ko at bigla ka nalang nagkakaganyan? Nagsusumamong wika ni Vince sa akin. Hawak nito ang aking kamay. Medyo naiilang ako dahil nakatingin sa amin ang kapatid ko. Pwede ba Vince? Nakatingin sa atin si Nathan. Wala namang alam yan sa ginagawa natin. Pinanlakihan ko siya ng mata. E di tama lang yan para malaman niya. Pagmamatigas ni Vince. Nasisiraan ka na ba? Gusto mong malaman niya kung anong klaseng babae ang ate niya? Huwag mo kong siraan sa kapatid ko. Galit kong wika pero mahina pa rin ang boses ko. Ano? Bakit naman kita sisiraan sa kapatid mo? Ano ka bang klaseng babae? Napakabuti mo ngang kapatid. Wika naman ng lalaki. Kahit ano pang sabihin mo, ayokong malaman niya na parausan mo lang ako. Nakatawan ko lang ang habol mo. Tapos ako, eto umaasa na mamahalin mo ko. Natigilan si Vince sa mga sinabi ko. Maya-maya, pinunasan niya ang luhaan kong mga mata. Ilang segundo rin niya akong tinitigan bago ako niyakap ng mahigpit. Sorry kung yan ang tingin mo sa sarili mo. At sorry kung hindi ko magawang sabihin sa'yo. Mahal kita, Nicole. Natatakot lang akong umamin. Dahil baka tuluyan mo na akong layuan pag nalaman mo ang totoo kong nararamdaman. Sabi ni Vince na bumitaw sa akin para hawakan ang magkabila kong pisngi. Natulala ako sa sinabi ni Vince at hindi makapaniwala. Talaga? Mahal mo ko? Mahina akong usal. Oo, mahal kita. Bakit parang hindi ka naniniwala? Ako ba? Mahal mo ba ako? Tanong nito kaya inis ko siyang hinampas sa braso. Maya-maya ay niyakap ako nito ng mahigpit at napatili na lang ako nang buhatin ako ni Vince. Kung di ka sasagot, sa kwarto mo na lang kita papasagutin. Bulong nito kaya pinanlakihan ko siya ng mata. Nang tingnan ko si Nathan ay tumatawa lang ito, kaya nagtawanan kaming 3. Ibaba mo na nga ako at magluluto pa ako ng hapunan. Dito ka na rin kumain, sabay-sabay na tayo. Masaya kong wika kay Vince. Teka, hindi mo pa nga sinasagot yung tanong ko. Hindi pa rin niya ako binibitawan. Mamaya ko na lang sasabihin pag nasa kwarto na tayo. Malandi kong sabi sabay pisil sa balikat niya. Kaya dali-dali niya akong ibinaba. Sa ngayon ay sa bahay na ako ni Vince nakatira.
kasama ang aking kapatid. Masaya ako dahil nang ipakilala ko ni Vince sa kanyang anak na si Cecil, hindi ito tumutol sa relasyon namin. Naging maganda ang pakikitungo ng anak ni Vince sa kapatid ko at sa akin. Pagkatapos nun, pinakasalan na ako ni Vince. At sa ngayon ay meron na kaming isang anak, habang ang kapatid ko naman ay malapit nang makagraduate sa college. Oo, napakaraming hirap ang pinagdaanan ko. Ngunit nagpapasalamat ako dahil sa kabila ng lahat, nagawa ko pa ring bumangon at maging masaya.